actually sa chapter 8, chapter 9, at saka even in chapter 10, where we had find the scriptural concept upon which we base this practice in our church. Meron tayong biblical basis ayon po sa salita po ng Diyos na ang faith promise offering for missions, that is the amount each church member promises to give by faith above his or her tithes during the coming year. Tayo po muna manalangin. O Diyos, salamat po. Biyaya Panginoon ngayong umaga. Mangusap po kayo. Nawa, buksan niyo ang isip at puso ng inyong mga anak, Panginoon. Panimulan ng taon. Actually, Panginoon, last December pa namin ito na pag-usapan. Pero salamat po na sa buwan na ito, sa Sunday na ito, ay amin pong matakil ulit, mapag-usapan ulit. Bigyan niyo po ng tamang pangunawa ang mga anak po ninyo. Pangunahan niyo po yung aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright, ang faith promise offering, ano yan? Meron pa ba kayong ibang ibibigay sa akin? Meron pa? Alright. Maganda po, pagka magbibigay po kayo ay hindi po ongoing yung atin pong okay? Nasaan na ako? This morning we are going to talk about faith promise offering. Tayo po'y makaupo, kapatid. Nawala na sa isip ko tuloy. Okay. So bawat isa po, hinihiling ko po ngayong umaga, maging attentive po tayo. Not only parents, including kids. Kasi ang mga bata, habang naririnig po nila ito, na ilalagay sa puso at practice po nila. Tingnan po ninyo sa bahay po ninyo, ano ang nakasanayan nilang pakinggan, yun ang kanilang laging sinasabi. Kung ano ang naririnig sa loob ng tahanan, yun ang nasa puso po nila. Amen? Hello? Pero sabi ko nga, grabing problema ng iba. No? Umawit na tayo at lahat, hindi pa rin nakangiti. Alright? Di ko alam kung anong klaseng problema mayroon po kayo. Pero hindi pa tayo nag-aaral, problemado na po kayo. Alright? So I hope na naunawaan po ninyo. Actually, hindi na lamang po ito. Ito po'y follow-up na lamang po, kapatid, about faith promise missions giving. Hindi po, kapatid, maganda po yung online natin. Alright. Para maibigay natin sa mga kasamahan po natin sa labas. Alright. Hindi lamang, kapatid, pagbibigay, kundi ito po ay intended para sa mga mission work. Ako po'y naniniwala nang sabi ng Panginoon, tayo po'y humayo unto the uttermost part of the world. Hindi natin pwedeng papuntahin si Brother Narding, papunta pa siya ng Pangasinan or Tarlac para mag-soul winning. Hindi natin pwedeng papuntahin si Brother Budget. Anyway, gustong-gusto ni Brother Budget mapalayo minsan. Lalong-lalo si Brother Max. Tuwan-tuwa pag napupunta ng Abra. Minsan maganda rin yun. Pero kung papupuntahin mo sila doon, kapatid, para mag-minister, mag-soul winning doon, mag-disciple, hindi po yun ang kapamaraanan ng Diyos. Kundi ang kapamaraanan ng Diyos, kapatid, ay nagse-send out po tayo ng missionary. At ang missionary na ito, ang kanyang gawain talaga is to share the gospel. Kaya mapansin po ninyo sa Santa Maria, lahat ba kayo ay kasama kayo sa group chat ng Santa Maria? Kung sakaling hindi pa, magsabi po kayo para idagdag po kayo ni Preacher June. Siya po yung admin ba tawag doon, sir? Tagadagdag bawas. Yung admin, para may dagdag po kayo, para ma-monitor po ninyo ano ang nangyayari po sa mission work sa Santa Maria.
Ganon din po sa Tarlac. Magsabi po kayo at kung sino sa inyo para maitawag sa kanila, idadagdag po kayo. Kasi gusto ko po kapatid na aware po kayo sa mga nangyayari sa labas. Hindi lamang nangyayari po dito sa atin. Anyway, pakisama niyo po sa panalangin po si Sister Jane Gaston. Nagpa-check up po siya ngayon. Right? Kidney problem. Kasama po niya si Brother Ronald, yung kanyang may bahay. Yung kidney ay sakit ng mga Panggalatok, Pangasinan. Alam niyo kung bakit? Maraming bagoong doon. Pangasinan po siya eh. Ganon din sa mga Ilocano, mahilig sa napgad. At ang kilalang sakit ng mga Ilocano, alright, dalawa. Sakit sa bato at saka sakit sa dugo, diabetes. Ngamin, nasamit ken napgad. Kaya alwadan tayo kakabsat. Kaya nagluto ako kanina, hindi ko talaga nilagyan ng alat. Hindi ko rin nilagyan ng tamis. Bahala kayo kung ano ilalagay nyo mamaya. Puro nilaga. Nilagang baboy, nilagang manok. Kaya mamaya, bahala na kayo kung anong parang igurot ba. So, pupunta muna tayo dito. Faith Promise Offering. Ito po ay for the use, for the consumptions of our missions. This is a method of giving, kapamaraanan ng pagbibigay. It is a biblical teaching. Ito po yung atin pong pinag-aralan sa 2 Corinthians. Ang basis po natin is the Bible, kung saan makikita natin ang scripture concept upon which we base this practice. Na tayo po ay hindi tayo nagpa-practice kapatid na wala po sa Biblia. Kaya ang pinapractice natin kung ano ang nasa Biblia, kung anong inaaral natin, yun din po pinapractice natin. Amen. Mahirap naman yung inaaral mo, hindi mo pinapractice. Parang napag-aralan mo, ay masama pala ang sobrang matamis at sobrang maalat. Alam mo yun. Di ba? Pero kain ka naman ng kain ng soft drinks. Hello? Inom ka ng inom ng bagoong. Hindi mo pinapractice yung natututunan mo. Amen? So, hindi lamang natin natututunan, ipapractice pa natin. Kaya nga po, ang Faith Promise Offering for Missions, ito po, kapatid, yung halaga sa bawat simbahan na miyembro ng simbahan. Lahat po kayo ba ay miyembro ng church? Amen. Sa atin na members, yung iba ay nasa ibang bansa, yung iba ay hindi nakapagsimba. Sa lahat sa atin na miyembro ng simbahan, ito po yung halaga na ating ipapangako sa Panginoon na ibibigay by faith. Ano yung by faith? Bunga ng ating pananampalataya. Huwag mong kukwentahin, magkakapera kaya ako hanggang December. Yan ang pinakamalaking kasalanan mo kasi wala kang pananampalataya. Ito ay bunga ng ating pananampalataya na ako ay magbibigay by faith. Ibig sabihin, kung ang pera mo ay nasa bangko, inaasahan mo, at inaasahan mo yung sweldo mo, hindi na yan by faith. Amen. Ang ibig sabihin ng by faith, ito po yung ating isusulat at ibibigay ko sa Panginoon para gagamitin saan? Sa mga mission work. Amen? Ay para sa mga mission work. Para yung mga misyonaryo ay meron gagamitin na pangkain, pambayad ng kuryente, pambili ng gagamitin sa mission, biyahe nila papunta sa area, pang-upa ng bahay kung nag-uupa, pambayad ng kuryente nila, pangangailangan nila sa araw-araw. Kasi mahirap mag-mission, kapatid, na wala kang pang-araw-araw na kakailanganin. Hello? Kaya nga po, ang Faith Promise Offering ay wala na pong ibig sabihin kundi pagbibigay.
na may pananampalataya. Hindi ibig sabihin, kukwentahin mo kung may maiiwan pa sa'yo bago ka magsabi, ito yung ibibigay ko sa Panginoon. That is not a faith promise offering. Ang faith promise offering, ito ipapanalangin ko sa Panginoon na itong taon na ito, ako ay magbibigay ng ganitong halaga para sa mission, intended for the mission. At ito po ay recorded sa atin pong simbahan through our secretaries. At pagtapos ng taon, kapatid, ito po ay malalaman yung faith promise offering kung saan napunta, kanino na ibigay na mission. Hello? At yung mga missionary naman, magre-render po sila ng kanilang clearing, ibig sabihin, magbibigay sila kung saan nila ginamit ang pera na nanggaling sa CBBC Santa Cruz sa paggamit din po nila. Hello? Kaya nga ito, kapatid, ay hindi tayo matakot na magbibigay kasi ito ay gagamitin sa gawain ng Panginoon. Ibibigay natin bunga ng ating pananampalataya above his or her tithes during the coming year. Itong taon po na ito. Above tithes, ibig sabihin, kapatid, hindi po natin dapat ikwenta ito sa tithes natin. Hello? Ibig sabihin, ako po ay mayroon pong hawak na pera. 2 million. Na isang araw, nagkaroon ako ng blessing. 10,000. Ito po yung aking tithes. Magkano po yung 10,000? 10% ang tithes. So itong tithes ko na ito, kapatid, dito ko po kukunin yung akin pong ibibigay na tithes. Hello? At hindi manggagaling dito yung aking faith promise offering. At mula sa naiwan sa akin na 9,000, dito ngayon ako kukuha ng ibibigay ko saan? Sa aking faith promise offering. Pangako ko po na ibibigay bunga ng aking pananampalataya. Ibig sabihin, kapatid, hindi ko pa tinatanggap ang biyaya ng Panginoon, mananalangin ako at mananampalataya sa Diyos, na bibigyan ako ng ibabayad ko sa commitment ko para po sa gawain ng Panginoon sa misyon. Hello? So sana po ay maliwanag po yan. Ayon sa Psalms 96 verse 8, turn your Bible at kung pwede nyong tatakan or pwede po ninyong isulat sa notebook para hindi natin makalimutan. Psalms 96 verse 8, ang sabi po ng Bible, give unto the Lord the glory due unto His name. Alright? Maganda po yan. Tatakan po ninyo yan, kapatid. Bring an offering and come into His courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Anong sabi ni Haring David? Give unto the Lord the glory due unto His name. Sino ang nakakapag-glorify po sa Panginoon? Yung ating ibinibigay. Kaya nga number 1 na makita po natin, giving to God is part of our worship. Hello? Ang pag-worship, kapatid, ay hindi lang ng pagpunta ng simbahan, kundi parte ang pagbibigay. Ay pagbibigay. Alright? So I hope maliwanag po yan, kapatid. Babalik tayo sa Korinto. Babalik tayo sa sinasabi ni Paul. Alright? Sa 2 Corinthians, marami itong sinasabi ni Paul dito, kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse 14, at maganda masundan po ninyo ako. At inulit ko po, tatakan po ninyo yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 14, are you there? Can you shout amen kung nandyan po kayo? Alright. For the love of Christ constraineth us,
because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Yung pagmamahal ng Diyos ang nagbigay sa atin, nagpwersa sa atin. Kaya nga po, kung makita po ninyo kapatid, gaano tayo minahal ng Panginoon. Hindi na ako pupunta doon. Dahil alam po ninyo na ang Diyos ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya ang unang nagbigay sa atin. Unang-una tayo po inilikha ng Diyos, hindi tayo galing sa butas ng kawayan. Galing po tayo sa Panginoon. At tayo po'y ginawa ng Diyos na maayos, pero tayo po'y nagkasala, bunga ng hindi pagsunod sa Diyos, nahatulan po tayo ng kamatayan sa impyerno. Pero ang ating Panginoon, ibinigay niya ang tagapagligtas. Siya ang isinugo, ang Panginoong Hesukristo, parang kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ano yung kabayaran? Impyerno. Ay hindi na natin matanggap, bagkus ang natanggap po natin ay biyaya. Ano yung biyaya? Buhay na walang hanggan sa langit. Hello? So I hope maliwanag yan, kapatid. Ay maliwanag yan. Bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, yun dapat ang nagpupus sa atin, kapatid, na tayo po ay kinakailangan natin. Ano po? Magbigay. Because giving to God is an expression of our love. Yung ating pagbibigay sa Panginoon, ito po'y nagpapakita na mahal natin ang Diyos. 2 Corinthians chapter 8, verse 8. Anong sabi po niya dyan kanina? 8:8, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Doon mo napapatunayan na sinseridad ka sa pagmamahal mo sa Panginoon. Hello? Kaya nga kapatid, hindi lamang po yung ginagawa natin sa Panginoon, pero yung pagbibigay po natin kung anong mayroon po tayo sa Panginoon. Verse 24, the same chapter, wherefore shew ye to them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. Wherefore shew, ipakita mo sa kanila, sa inyong mga simbahan, ang patutuo ng iyong pagmamahal. Ang katotohanan niyan, kapatid, mayroon tayong record kung gaano mo napatunayan for 2025, gaano mo kamahal ang Panginoon. Nakadepende, kapatid, sa record mo. Hello? Yung iba nakapanimid na. Ay nakapanimid na. Kaya nga, kapatid, ang pagbibigay sa Panginoon, dito na i-express natin yung ating pagmamahal. Diba? Kaya nga yung mga tatay, kumakayod, nagtatrabaho, naghahanap buhay, nagsusumikap, at nagbibigay sa kanilang asawa, sa kanilang pamilya, nagpapakita na mahal nila ang kanilang pamilya. Hello? Ganon po yun. Lalong-lalo, mahal natin ang pamilya natin, yung nagbigay ng pamilya natin, hindi mas lalo nating mahalin. Nakakalungkot lang, maraming pwedeng kayang magbigay, kaya lang hindi talaga nagbibigay. Hindi mo mapapatunayan na mahal mo ang Panginoon, wala kang expression of love, hindi mo na-express ang pagmamahal mo sa Panginoon without giving. Kaya nga po, kapatid, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 5, and this they did, not as we hope, but first, basahin natin sabay-sabay, first, gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Yung pagbibigay, giving to God, is an act of personal surrender.
Eh kung yung pera mo nga hindi mo maibigay sa Panginoon, paano mo mapapatunayan sa Diyos na nag-surrender ka sa Panginoon? Hello? Minsan sinungaling tayo, ano? Ako'y surrendered sa Panginoon. Eh bakit yung pera mo hindi mo maibigay sa Panginoon? That's why giving to God, ito po ay act. Ano yung akto? Ginagawa. Nangyayari. Nagpapakita na tayo po ay surrendered ang buhay natin sa Panginoon. Ay, Panginoon, isurrender ko kung ano man meron sa akin. Huwag lang yung bulsa ko. Huwag lang yung kayamanan ko. Sabi in chick, payaman lagi. Kaya, mga anak nyo nagtatrabaho in chick. Ingatan nyo. Oh, baka bukas makalawa, singkit na rin mata. Kabibilang pela. Di ba? Kaya nga sa kanila walang linggo eh. Wala po silang Diyos. Ang nakakalungkot kung nahawa ka sa kanila. Kaya nga po kapatid, ito po ay nagpapakita, kapatid, ang sabi po niya dyan sa verse 5, first gave their own selves to the Lord. Bago nila natutunan magbigay, ay kapatid, sila muna ay nagbigay ng kanilang sarili sa Panginoon dahil yan ang kalooban po ng Diyos. Kaya nga kapatid, yung ating pagbibigay sa Panginoon, ito po ay pagpapakita, ginagawa po natin at naipapakita natin na personal na surrendered na po yung atin pong buhay. Personal na isinurrender ko na ang aking buhay. Kaya nga po, pati laman ng aking bulsa ay sinurrender ko na rin sa Panginoon. We are talking about faith promise offering, kung paano masuportahan ang gawain ng ating Panginoon. It is our responsibility, kapatid, to take or send the gospel to those beyond us. It is our responsibility, church, not responsibility only of the pastor, but that is the responsibility of the church to send out people to share the gospel beyond us, yung hindi natin kayang abutin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maaabot pa ba natin ang kandon? Pwede. Kaya lang, marami tayong biyahe. Kaya nga ang aabutin lang natin mamaya, yung malapit lang eh. Wala nang nag-amen. Ibig sabihin, Pastor, may soul winning mamaya. Abay, siyempre! Eh, yung missionary natin, nagso-soul winning. Tayo, hindi tayo nagso-soul winning. Oh, wala na talaga. Oh. Ay, wala na talaga. Ano? Kaya nga po, kapatid, sana nakita po natin dito sa chapter 10 ng 2 Corinthians, chapter 10, verse 14. Anong sabi niya? For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reach not unto you, for we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ, not boasting of things without our measure, that is, of other men's labor, but having hope, when your faith is in you, according to our rule, abundantly. Verse 16, to preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's line of things made ready to our hands. Dito gagamitin, kapatid, ano po? Yung pag-share ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, to preach the gospel in the regions beyond you. Kapatid, marami pa tayong kamag-anakan. Nung napunta po tayo ng Burgos, doon ko nakita, mas marami pa lang dumenden sa Burgos kaysa sa Santa Cruz. Nung napunta tayo ng Santa Maria, ang dami pa lang dumenden sa Santa Maria. Lalong-lalong habilyonar. Kahit saan, adda. Lalong puntanilya. Di ba? Lahat tayo may mga kamag-anakan sa iba-ibang lugar. May mga kaibigan tayo
pero may kaibigan ka o may kamag-anakan ka o wala kakabsat, obligasyon natin na sundin ang salita ng Diyos, ng plano ng Diyos. Lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi po niya, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. At ang sabi po niya, go ye therefore and preach the word in all nations. We are praying someday na mayroon tayong kapatiran na gagamitin ng Diyos. Hello? Gagamitin ng Diyos sa ibang bansa. Ipag-pray niyo po si Brother Brian nasa Japan. Hello? Sana ngayon nakikinig po siya para malaman niya magkano ang ibibigay niya sa faith promise offering. Amen? Itatawag niya mamaya ilang lapad. Meron tayong kapatiran sa Australia, nandun si Brother Nimel. Ipag-pray niyo siya na ang Panginoon makuha niya yung kanyang pamilya doon, makatuwang po niya doon, at usapan po namin, mag-social winning siya doon, mag-online po siya sa atin. Pag nadala ang kanyang pamilya, kompleto na. Yung asawa niya, soul winner na. Yung anak niya, pinapaturuan ngayon, kaya pupunta po si Hadasa, makinig. Pupunta si Hadasa po bukas doon, mag-stay for 1 month, magtuturo kay Althea ng piano. At yung asawa niya pinapaturuan kay Sister Joy na mag-drive. Para pagdating nila doon, wala nang sagabal. Kung sila man ay mag-atid sa school, pupunta man sila mag-soul winning, kayang i-drive ng asawa niya. Kaya nga po, sabi ko, how about Sister Lloyda? I'm praying for, sana nga makarating din, Pastor. Pag nagkaroon lang ako ng permanent residency doon, may posibilidad na makarating din po siya doon. Pray for them. Why? Kompleto na gagamitin sila ng Panginoon, mag-start ng outreach. And someday, magiging mission work. Eh kung siya, kapatid, siya po ay naging po doon, naging citizen. O pwede na siya, kapatid, magpastor doon, mag-mission. Pastor, naunawaan po ninyo. Brother Elvis, ipag-pray nyo sila mag-asawa. They are both capable na pangaral ang salita ng Diyos. Graduate na po sila. Papunta po sila ng ibang bansa. Bago mag-away si Putin at saka si Amerikano, presidente, si Trump, kasi doon sila pupunta sa Russia. Pray for them. Eh kapatid, ito po ang layunin ng Diyos para maabot ang mga nandoon sa hindi natin naabot. That's why faith promise offering for mission works when there is a personal surrender for the Lord and His will. Kung tayo bawat isa, kapatid, pwedeng mangyari. Alright, mag-work ito, magiging tagumpay ito, magtatagumpay ito. Kung bawat isa po sa atin ay nag-surrender na tayo sa Panginoon at gusto natin sundin ang will, ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Actually, yan ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang yung personal natin na pangangailangan. Hindi lamang yung pangpamilya natin. First and foremost, ang plano ng Diyos, ang will ng Diyos ay masunod sa mundong ito. Kapatid, isang araw ang tatanungin ng Panginoon, hindi naman sa dinami-dami ng kayamanan mo sa mundong ito eh. Hindi naman kung ilan ang bahay mo, ilan ang ibinahay mo. Ilan ang sasakyan mo? Walang masama. Basta ginagamit mo sa gawain ng Panginoon. Pero kung ipagdadamot mo pa sa Panginoon, isang araw, haharap tayo sa Panginoon. Hindi yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, unang-una sa lahat, iniligtas po tayo, kapatid, para tayo ay gagamitin din sa kaligtasan ng ibang tao. Hindi ka makaabot doon. Yes, of course. Tulad po nito, nagtatrabaho po kayo.
To si Mean, may trabaho na ito. Hindi mo na madala doon mag-soul winning. Pero pwede pa rin dito sa malapit. Sa mga mothers, hindi mo na madala doon. Pero pag nagbigay tayo ng gagamitin ng mga misyonary, kapatid, katuwang ka sa kaligtasan ng kaluluwa ng ibang tao. Hello? Kaya nga sabi ko nga, yung mga nasa abroad, pwede silang kabahagi dito. Amen? Yeah. Kaya nga sabi ko, yun line ninyo. Napaka-importante, kapatid dito, na yung mga tao sa palibot natin, they are just waiting to hear the gospel. Tutuwa ko eh. Yun, naikwento ko po sa inyo, yung pinsan ko. Yung pare nila doon sa Italy, kapelyedo ng pinsan ko sa nanay. Ang nanay po niya, dumende ng tatay, ang nanay niya, Salazar. Yung pare doon sa Italy, Bologna, Pilipino, abay, Salazar ang apelyedo. Di naging close sila. Di ini-invite nila sa bahay, nagsusupport sila sa simbahan, nagbibigay sila sa simbahan. Kamag-anak eh. Ay kamag-anak eh. Sabi ko sa kanila, gusto ko lamang pong siguraduhin tungkol dito, katiyakan ng kalangitan. Sabi ko, ito'y pinanalangin ko, sabi ko kaya pumunta po kami sa inyo. Hindi dahilan sa anumang bagay, hindi hanga mapan sumarabo. No diket mapan i-share the gospel. Alam nyo, nakikinig po sila. Nung manalangin kami, silang mag-asawa ang lakas ng panalangin. They are just waiting to hear the gospel. Hindi nila naririnig ang gospel. Hindi nila alam ang ebanghelyo. Missionaries are being called. Prepared and trained to go to the world with the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya nga yung mga missionary natin, kapatid, sila po'y tinitrain sa simbahan. Sila po'y nag-aral. Alright? Yung iba hindi pa nakatapos, hindi pa nag-aral. Pero willing na si Brother Nimuel, kinausap ko, sabi niya, Pastor, John pa naman yan, ano? Oo, John pa, sabi ko. Sige, Pastor. Sabi niya, ipapaalala ko sa iyo, Brad. Because one, that is one, na hindi naman yun ang requirement. Pero para mas lalong epektibo kang missionary, kinakailangan mong nakapakinig ka na dito, naturuan ka na, kung nakapag-aral ka pa sa Bible school, di much better. Pero hindi, nung araw, nag-mission yung mga apostol, pero hindi naman sila nag-aral sa Bible College. Pero sila ay nag-surrender ng kanilang buhay. Kaya ang mga missionaries, kapatid, sila ay surrendered ang buhay nila. Yung mga kamag-anakan ko, yung compound nila, nakahanda para daw kay panganay, para kay bunso, para sa pangatlo, para sa pang-apat. Apay, naglawat lote yun. Kasi siyempre, diyan si Mana, diyan inunaan, diyan yung pangalawa, diyan yung pangatlo. Ikaw, sabi ko, hindi. Bakit? Wala kang paghahanda sa pamilya mo? Meron. Si Michael nasa Tarlac Mission na. Doon na rin ang bahay niya, simbahan. Ha? Ganon ba yun? Una, handa mga pade. Ang pastor nakatira sa simbahan. Si Preacher John nasa Santa Maria. Doon na rin ang bahay niya. Hello? Sabi ko, dito ako nagpapastor. Diyan na rin ang bahay ko. Kailangan pa bang magpatayo ng mansions? In heaven, we have mansions in heaven. Amen? Kaya nga sa ating mga mananampalataya, kapatid, sana makita po natin dito, God is preparing a mansion for us in heaven. Kaya sabi ko, at dalakat pangikula-idagan talikod, bakit mabalinan? Kung naditatang ko, ikulaidag mo talikod mong barok, dita papag, parayas mo't latay ag maturog di dikudyon, kundi ay antipapag, nakakidem nga parehas. Kapatid, ngayong umaga, sana makita po natin ng simbahan na ito, right?
nagtitrain po tayo ng mga missionaries. Right now, meron na tayong tinutulungan na mission. Meron na tayong sinusuportahan na missions. Na-train po sila to go to the world, saan man sila dalhin ng Panginoon. Kaya natutuwa po ko sa Santa Maria, going Santiago na po sila. Kagabi, mayroon ipinagpipray na manggagaling na po doon sa San Esteban. Papunta ng Santiago and going to Narbacan. Ngayon, meron silang dinidisciple doon sa may tulay. Tulay ng Santa Maria. Paglampas mo doon, parang Santa Maria pa rin eh. Pero nandun na sila sa malapit sa tulay. So, kapatid, kung walang mission na ganito, maaabot ba yung mga tao doon? Oh, sir. So, ngayong umaga, sana maliwanag po sa atin about faith promise offering. Faith promise offering is still a giving. Giving by faith. Mamaya po, naghanda po ako ng papel nito. Naghanda po ako ng papel. At mamaya, kapatid, isusulat po natin yung ating pangalan. Alright? Ay susulat natin yung ating pangalan. Hindi na lamang nakapag-print kasi yung printer po natin ay bumigay. Isusulat po natin yung ating ibibigay for the whole year. Ako po, pinag-pray ko sa Panginoon, hindi ko pa naman hawak. Dahil sabi ko, ang aking biyaya ng Diyos, sabi ko gagamitin sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ko mag-i-spare ako ng 500 pesos weekly para sa aking faith promise offering. I don't know how. Di ko alam kung paano. Basta ako, mananalangin ako na ang Panginoon magtuturo kung paano ako magkaroon ng 500 beyond my tithes. Hindi ko kasama ang tithes dito. Ito ibibigay ko yung aking tithes at magbibigay ako ng 500 for my faith promise offering. Ay faith promise offering weekly. At ito ay ibibigay ko monthly. Ay ibibigay ko ito monthly. So 500 kada linggo, isang buwan magkano, Benz? Humina yung powers mo nung nandiyan ka, brad, 500 times 4 weeks, magkano, Benz? 2,000. Sabi niya, nandiyan na yung dalawa, pastor. Sabi niya, o kayo na raw tanungin ko. Alright. 500 times 4, Denmark. 2,000. So nag-commit ako sa Panginoon, kagabi pa ito, noong January pa, actually, nung natin pag-usapan nito, sabi ko, Panginoon, magko-commit ako ng 500 weekly para sa aking faith promise offering for this year. Ibibigay ko ito buwanan. Every 30th of the month. So, monthly, magbibigay ako ng 2,000 for my faith promise offering. Ngayon, isusulat ko ngayon dito, monthly, 2,000. Kung kukwentahin ko po yon for 1 year, ayaw kong kwentahin, kasi tayo kasi kapatid, pag nalaman nating malaki, oy sayang. Hello? Kaya nga ginawa ko ay weekly 500. Sabi ko, sa biyaya ng Panginoon, kaya ko pa ito mamulot dyan ng mga pinagkainan nyo dyan ng plastic, iipunin ko ito. Ginawa namin sa Baguio po yan. Tuwing nagsoul winning kami, pag uwi namin, may mga plastic. Alam nyo yung mga bottled water? Yung mga cup na plastic? Pinupulot namin yan. Nakikita kami ng dinadalaw namin. Ano yan? Ay po, may commitment po kami sa church building ng church. Ay sige, marami kami dito. Ay, di sila natag-ipon namin. Pag dinadalaw namin, meron na ibibigay. So kapatid, maraming kapamaraanan. Kung ikaw ay willing na magpagamit
sa gawain ng Panginoon. True by faith ay pwede po tayong gamitin. Kaya ang pagbibigay po niyan, kapatid, ay by faith. Huwag mong kukwentahin, meron kaya akong trabaho sa buwan ng November, talagang wala kang ibibigay ng Diyos kasi wala kang pananampalataya. Maraming kapamaraanan. Pwede kong bawasan yung aking pamalengke. Bakit? Magtatanim ako ng mga saluyot. Maraming manok dyan. Huwag lang sa kapitbahay. Mag-alaga ako ng manok. Bakit? Para hindi na ako mamamalengke. That is faith. By faith, ituturo ng Diyos kung paano mai-raise ang pangangailangan ng mga misyonaryo mula po sa atin pong simbahan. Kaya nga kapatid, ito po'y buong taon. Hello? Maganda po yan kapatid, maging totoo po tayo pag nag-commit po tayo. Amen? At nakakalungkot, yung iba, hindi talaga nag-commit. Yung tiles natin, marami sa inyo hindi nag-commit. Hindi talaga matapos yan. Kaya re-reviewin ko yung walang kinumit na tiles. Tama-tama, may bakante pa doon. Doon uupo. Kasi hindi nagbigay sa tiles It's a joke. Kapatid, pera biro, ito po ay gagamitin para sa mission work. Amen? Ito gagamitin para sa mission work. So, mahal mo ang Panginoon, siyempre, mahal mo rin ang mga minamahal ng Diyos. Alright? Sige po, tayo po. Mamaya po, magbibigay po ako nito. Ushers, magdadagdag ng ushers, i-assist nyo po sila, ilalagay yung pangalan, ilalagay kung magkano. Tingnan ninyo, huwag nyong tatanggapin kung walang nakalagay na weekly or monthly. Amen? Para alam natin, makukompute natin, bibigyan ko kayo ng update kung magkano ang ating mai-raise, gagamitin natin sa mission work. Lalong-lalo po ngayon, we are preparing for Candon Mission, magre-rentals po tayo. Kinakailangan natin maghanap ng rentahan na tirahan bahay dito at pagtitipunan dyan sa Candon para makabelo po tayo kapatid, makakalabas tayo ng konti at may matirahan na rin ng missionary. Kung ikaw ay pupunta doon, meron kang mapaliguan, meron tayong kompletong gamit po doon para po sa gawain ng Panginoon. So, mamaya po kapatid ay magkakaroon po tayo even you, sa inyo mga estudyante, pwede kayo maging kabahagi. Habang bata pa kayo, dapat malagay sa isip ninyo, paano kayo maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang po dito, kundi sa malayong lugar. Lumalayo po tayo, kapatid. Ay lumalayo po tayo. We are going north. And I'm praying for Tagudin na magkaroon ng outreach. Kaya natutuwa po ako nung may umattend dito na taga-Suyo. Sana nakuha po ni Ma'am Abigail yung pangalan, contact. Taga dyan din po si Ma'am Angelica, si Sister Abigail, taga dyan, sabi nga ni Sister Abigail. At gusto rin niya na maabot ng salita ng Diyos ang kamag-anakan po nila. I'm sure, Sister Angelica ay ganon din. So kapatid, tayo po'y tumayo. Mamaya na natin gagawin ito. Salamat to Diyos sa inyo pong kabutihan. Biyaya po ngayong umaga na kami po, Panginoon, ay nakapag-usap about faith promise offering. Mangusap po kayo sa mga anak po ninyo. Huwag niyo pong hayaan ang diablo, Panginoon, na sila ay kontrolin, bagkos banal na Espiritu mag-work po kayo. At bunga ng aming pananampalataya, ma-declare namin ang aming ibibigay for the whole year na isusupport po namin, Panginoon, sa mga missionary po namin. Dalangin po namin ito at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright,